Sino kaya ang mas malakas? Ang araw o ang hangin? Madalas daw ay nag-aaway itong dalawang ito noong araw dahil sa nagpapalakasan nga. Isang araw, sinabi ng hangin, gusto mo ba talagang patunayan ko na mas malakas ako kaysa sa iyo? Ngumuti ang araw, sige, para hindi ka lagi nagyayabang, tingnan natin. Hayun, may lalaking dumarating. Kung sino sa ating dalawa ang makapagpapaalis ng suot niyang polo, siya ang kikilalaning mas malakas. Payag ako. Ngayon din, magkakasubukan tayo. Malakas na sagot ng hangin. Ako ang uuna, dugtong pa niya dahil ayaw niyang maging pangalawa sa anumang labanan. Sinimulan niyang hipan ang naglalakad na lalaki. Umpisa ay tila nagustuhan ng tao ang ihip ng hangin. Kaya naging masigla at bumilis ang lakad nito. Nilakasan ng hangin ang pag-ihip. Isinara ng tao ang lahat ng butonis hanggang sa may liig ng kanyang pulo. Inubos ng hangin ang buong lakas sa pag-ihip. Lalo naman pinakaipit-ipit ng mga braso ng lalaki ang damit dahil tila giniginaw na siya. Nang hina ng katakot-takot ang hangin sa pag-ihip niya, ay talagang hindi niya makuhang mapaalis ang damit ng lalaki. Sige, sigaw niya sa araw. Tingnan naman natin ang galing mo. Rahil, hindi mo rin naman mapapahubad ang taong yun. Nalitaw ng araw ang sinag niya at unti-unti niyang pinainit ito. Tumulo ang pawis ng lalaki. Dinagdagan pa ng araw ang init na inilalabas niya at ang lalaki ay nagkalas ng mga ilang butonis sa baro. Maya-maya, nang uminit pang lalo ang araw, hindi na nakatiis ang tao at tinanggal ang lahat ng mga butonis sa pulo at hinubad niya ito. Panalo ang araw. Mula noon, di na nagyabang uli ang hangin. Ano ang aral na ating natutunan dito? Iwasan ang pagiging mayabang. Kadalasan ay wala itong mabuting naidudulot kanino man. Mas mainam sa tao ang may kababaang loob at hindi nagmamalaki. Higit siyang kapuri-puri kaysa taong maraming sinasabi ngunit kulang sa gawa at wala namang silbi. Maging matalino sa bawat desisyong gagawin. Pag-isipan muna ng mabuti at makailang beses bago gumawa ng desisyon upang hindi ka magsisi.